rekados kami dito sa Spoon. Sabi ko nga sa inyo, may tawanan, may iyakan. Kaya i-ready nyo na ang mga panyo nyo dahil ang susunod nyo mapapanood ay siguradong papaiyakin kayo sa kakatawa. Bakit adobo? Ay, sabi mo paborito ko. Paborito mong adobo. Tsaka gusto ko buto. Tawag nga sa akin aso eh. Kasi may ligas sa buto. Basta po yung kumakain kami, ganito lang ang trick dyan. Titignan ko yung plato ng mga katabi ko. Tapos nasasayangan ako pag yung manok, yung dulo ng drumstick, hindi kinakain, akin na yan. Lahat yan. Siyempre, kukunin mo ngayon yan. So at the end of the lunchtime or dinner time, yung plato ko puno ng buto. Nangata ko na yung dulo, durug-durug na siya. So yung buto ng manok mo talagang sobrang malinis? Why not? Why not? Sure. Pwede, siguro, I guess, alam mo, pag naghihirap ka rin, pag naranasan mo maghirap, di ba? Lahat ma-realize mo yung value eh. Lahat talaga. Kawawa naman pala ako. Hindi ko na nga gagawin yun, nahiya naman ako. Hindi, pero kasi masarap talaga yung buto eh. Ito katulad niyan, nilalagay lang natin yan para dun sa mahilig sa buong karne, tas may taba. Pero ako, ito po talaga yung paborito ko. Yan yung favorite mong part? Yung halos walang laman. Tapos kukut-kutin. Tapos sinisip-sip mo yung buto. Yes! Ito ko yung feeling na yan. Tapos kakain ka nakakamay? Hindi ako nagkukutsara. Sa labas lang. Naiya ako sa labas. Sabihin naman nila, patay gutom naman sa si Jaya. Nagkukulik ka ng perfume, tapos hindi mo ginagamit? Meron lang akong particular na favorite. Ako kasi medyo may ugali na pag may naging paborito ako, katulad ng perfume. No? Alimbawa, D&G, yun yung favorite ko, light blue. So, D&G forever na ako. Kahit na ang dami nagregalo sa akin. Hindi. Kasi feeling ko, di ba, ang perfume, kaano yan, may body chemistry yan eh, di ba? Na, di i-test mo, tapos amayin mo after pero a while. kasi parang ano eh, ibang dating ko pagka D&G light blue. Parang ang dami talaga nakaka-appreciate. Siguro yun yung ka-body chemistry ko talaga, yung D&G light blue. Pero aside from that, hindi kasi ako mahilig yung sobrang bangong pabango. Gusto ko yung very light lang, parang citrus ang dating sa akin ng ano eh. Gusto yung parang bagong ligo ka lang. Yung gano'n. Parang pagkagising ko, gano'n na, yung gano'n. Tapos anong ginagawa mo doon sa iba? Eh, di ba nag-iba yung color nun pag tumatagal? Ay, hindi pa naman kasi hindi pa siya nakabukas. So talagang nakabox siya? Yes, nakabox siya. Ano ba gawin sa kanya? Well, collection ko yun eh. Pero eventually, bubuksan ko din siya. Or minsan nire-recycle ko. Hayaan mo na, hindi pa naman bukas. Di ba? Mano naman, di naman nila alam na ano. Nakasara naman, di ba? Dapat nga, magpasara collection ko yun. Pero binigay ko sa kanya. Di ba? Ibig sabihin talaga napaka-importante nila sa akin para i-ano ko yun. Alam ko na, hindi kita re-regaluan ng pabango ever. Pero yun lang minsan, tinatandaan ko kung sino ba nagbigay sa akin. Baka sa kanya ko rin maibigay. Kwento mo nga sa amin. Kwento mo nga sa mga nanonood kung paano ka nagsimula sa showbiz. Ayan. Naku, yan talaga. Pinagmamalaki ko yan pag may nagtatanong talaga. Hindi nyo na itatanong, nag-umpisa ako sa pag-aartista bilang alalay ni Jan Estrada. Ngayon, si Jan Estrada, dati, ang dami kong sasabihin, huwag na lang, baka magalit siya. Hindi, nag-umpisa ako sa kanya. Okay. 1994, sa Star Olympics. May kaibigan po ako, kaibigan din ni Jan Estrada, ni Miss Janice. Ngayon, sabi ni Johnny Boy, kailangan niya daw ng magiging kasama sa taping, ganyan, sa Star Olympics noong 1994. At syempre pa, after niyan, syempre lalagay natin yung kamatis muna, no? Miss Janice, baka masunog eh. Kakakwento ko, di ba? Kakakwento ko. Ngayon, 1994 yon, sinama niya ako sa Star Olympics, tapos palibasa lalaki, tapos yun na. Tapos niloloko si Jan doon sa taping ng palibasa, niloloko siya nila Richard, tsaka nila Joey. Sabi nila Richard noon, tandang-tanda ko pa, "Uy, Jan, sino yung kasama mo?" Alalay ko. Palalalay ka pa, di ka mo naman sikat. Sabi sa kanya nun dati. Dati, no comment. Sabi sa kanya yun dati. Palalalay ka pa, di ka naman sikat. Sabi ganun sa kanya. Tawa na na, siyempre, grupo eh. Ganun naman talaga eh. Diba? Pero ngayon sikat. Baka masunog yung ginagawa mo. Hindi po, ayan o. Tama lang yan talaga. Okay. Siyempre yung miso, after tomato, pag nakita mo nag-isa na talaga, lagyan natin miso. Yan, miso na yan, dudurugin natin yan. Okay. So from there, so pina-extra na ako ni Jan Estrada sa palibasa lalaki. 1995. Yan. After, sandali po
Hindi ko rin po kasi alam kung anong trabaho ko, kung taga-kwento o taga-luto eh. Kayo nga lumagay dito, mahirap din ha. Ano? Kaya hinaan po natin yung apoy. Mahina naman yung apoy eh. Mahina po, ba't parang sunog na? Ayan. Ayan. Diba rin, tayo lang dalawang kakain. Ayan. Lagyan mo lahat yung miso. Lalagay natin talaga yan. Lalagay po natin talaga lahat yan. Yan, Okay. yan kasi nagpapalapot talaga. Tapos na dun sa- nag-start ka pa. Start na ako. unti-unti. Paunti-unti po, extra-extra. Pag absent po si Mark Anthony Fernandez noon, ako po pumapalit talaga Ikaw sa kanya. pumapalit kay Mark Sa buong Anthony. storya. Huwag kayong mag-react dyan. Totoo yun, ha? Yung maniwala, tanong niyo pa si Mr. M. Okay. Pagkatapos, Pagkatapos noon, nagustuhan ako ni Mr. M. Nagka-crush sa akin si Mr. M. Hindi, si Mr. M, si Johnny Manapon, natawan-tawa siya sa akin dati. So, nilaunch niya ako, sabi niya, Erwin pa pangalan ko. No? Erwin, pwede ba kitang... Erwin pa ang pangalan mo. Erwin ang pangalan mo talaga. Hindi. Kasi ngayon, Berwin na ako eh. Okay. Mayaman na ako Okay. ngayon eh. Mayaman.